Wala naman palang matinding dahilan ang naging alitan ng kilalang TV personalities na sina Wilbert Tolentino at Zainab Harake. Dahil sa hindi mapigilang emosyon at dahil na rin sa sama ng loob, ay hindi na napag-isipan pang mabuti ng dalawang kilalang showbiz at entertainment personalities na sina Wilbert Tolentino at Zainab Harake ang kanilang mga sasabihin sa mainstream media, na kung saan ay nadamay pa nga ang ilang kilalang artista at mga vloggers. Dahil dito ay nalaman ang punot dulo at dahilan ng kanilang alitan at palitan ng mga masasakit na salita at akusasyon. Naging laman nga ng social media at halos ilang linggong pinagpiestahan ang kanilang issue. Pakinggang mabuti ang katotohanan sa likod ng kanilang hidwaan. Ito ang resulta ng hindi mapigilang emosyon. Wala naman palang matinding dahilan ang kanilang pag-aaway. No, panoorin natin ang kanilang naging pag-aaway. Bago dyan ay nais kong ipaalam sa inyo na ang Comida Cravings ay available na rin po sa Grab Foods. At syempre kami po ay matatagpuan sa Santa Mesa, Manila at sa Pasay City, sa World Trade Center. Ayan, so sa mga magda-download ng app sa Grab Foods, hanapin nyo lamang ang Comida Cravings. Ayan, so ito po ang aming numero 0928-508-2636. Ayan. Samantala, nalaman nga ang katotohanan dahil sa palitan ng masasakit na salita at reklamo sa bawat isa. Ayan. So, yun nga po ang naging dahilan. Dahil sa hindi nila maiwasang madala ng kanilang emosyon, ay hindi sinasadyang nalaman ang katotohanan. Ayan. So, alam nyo ba, may kwento lang ako sa inyo mga kaibigan, no? Na noong mga nakaraang buwan ay 'di ba matatagpo ang na-prank ni Wilbert Tolentino si Zainab Harake sa Raffy Tulfo in Action. Ayan, so sa madaling salita, ang nakikita ko sa dalawang ito ay bahagi lamang ng social experiments. Ayan, kung mapapansin ninyo, ginagamit ni Wilbert Tolentino ang kanyang YouTube channel upang magsalita. Ginagamit din naman ni Zainab Harake ang kanyang YouTube account para magsalita. Para sa akin, ito lamang ay isa sa mga tinatawag nating level up. No? Level up. Ating tatandaan at huwag nating kalilimutan na sila ay nasa show business at entertainment industry. Halimbawa na lamang, noong panahon na ginagawa ni Miss Sharon Cuneta ang kanyang pelikula, 'di ba? Sinasabi na nabuntis siya ni Gumabaw, 'di ba? Tapos yung may ginagawang pelikula si Melay Cantiveros at si Jason, ay sinasabing naghiwalay ang dalawa. Nung matapos na ang palabas, ayun, 'di ba? Nagkabati na sila. So, yun lamang ang aking nakikita. So, kasi kung totoo na mayroon silang reklamo sa bawat isa, there is a proper room for that na pwede silang magreklamo. Kung small claims yan, pwede nilang ikorte yan. 'Di ba? So, para sa akin, ito ay social experiment lamang dahil unang-una, sila ay mga artista.